Marcos, aside you not being loved by the people, all you have is the government's resources and your term. Beyond that, you are nothing. TDS, rise up and let the world feel your power. Hindi po nakaligtas kina Senator Rodante Marcoleta ang hindi pagbanggit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez na sinasabing malapit ng makasuhan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Git ni Senator Marcoleta, maraming former speaker, habang nagtataka naman si dating Congressman Mike Defensor kung bakit pawang maliliit na isda lamang kasama nila sa piitan. Mr. President, bobo ka ba? Oo, bakit? Kasi ikaw ang bobo ng pangarap ko. Huwag seryosohin. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Eto guys, napakaganda ng pag-uusapan natin. Napanood nyo yung preview. Si Senator Marcoleta at si Sir Mike Defensor nagrereklamo na kay Marcos Jr. Biruin mo ba naman, yung pinakamalilit na mga isda, sila pa yung mga nakulong. Nasaan na yung mga nasaan na yung totoong mga buhaya? Nasaan daw yung yung totoong mga buhaya dapat makulong. Palagay nyo mga kababayan, si Martin Romualdez makukulong ba to? Pinsan niya to baka palabas lang naman to ni Marcos Jr. Hindi naman tayo naniniwala dyan na ipapakulong. Hasampahan na maraming kaso. Si Tambaloslos yung pinsan ko, walang pinsan-pinsan, di ba? Dati sinabi ni Marcos Jr. Itong bagong taon may ipapakulong siya na mga buhaya. No, dapat siya ang unang maikulong no. Hindi na kami naniniwala niyan, Boss Marcos, no. Sabi mo katakot-takot na sampang kaso kay Martin Romualdez, yung pinsan mo. Sino pa maniniwala sa iyo? Wala na. Aray ko. Ito nga guys, nagrereklamo na yung taong bayan, hindi lang si Senator Marcoleta, diba, buong Iglesia ni Cristo. At bakit sila ang nasama-sama yun? Sila Senator Jinggoy, si Sir Mike Defensor, di ba? Sila yung nagsama-sama sa kulungan. Na sila naman yung walang kinalaban sa sa flood control, di ba? Ibang klase talaga si Marcos Jr., no? Itong sona niya pinagkatawanan lang. Kita niyo yung sona niya, napakadaming tumatawa at hindi na daw sila naniniwala kay Marcos Jr., di ba? Biruin mo ba naman hanggang ngayon wala pa rin nakulong na talagang big fish, di ba? Si Senator Marcoleta, big fish ba yan? Si Sir Mike Defensor, big fish ba yan? Si Jingo Estrada, big fish ba yan? Di ba? Ito si Jesus Escudero, di ba bumaligtad? Dapat kasama sa kulungan niya nila Senator Marcoleta. Siyempre, bumaligtad na. Hindi naman sanay sa kulungan niyan, puti-puti niyan. Banatan sa puwit yan ng mga bilanggo. Di ba? Ngayon mga babayan, intayin natin. Ilang buwan na naman to. Mag-comment nga kayo dyan. Naniniwala pa ba kayo kay Bongbong Marcos? Sabi niya, yung pisa niyan susunod hintayin natin yan. Magmula itong zona. Tingnan natin kung aabot na hanggang December yan. Wala pa rin, hindi pa rin makakulong yan. Maniwala kayo, hindi totoo yan. Oo. Hanggang sa mapalitan na si Marcos Jr., pumalit na si BP Sara, saka palang makukulong yan si Martin Romualdez, saka si Marcos Jr. at yung mga demonyo mga kawatan. Si Dilima, ibalik sa kulungan. Si Hontiveros, imbestigahan kasi baka tumanggap din ng maleta kasi hindi siya nasama sa tinanggapan no. Baka mga yung maliliit lang no, baka dinadirect na ni Marcos, dumadaan si Marcos Jr. nagde-deliver no, baka pinalalamove, aray ko, di ba? Itong mga balita ngayon mga babayan ko na nanggagaling kay Auntie Claire sa mga live streaming niya, lalong-lalo yung yung mga GMA no. Grabe magbalita yung GMA no, grabe. Talagang bias guys. Talagang may kinakampihan, hindi siya yung yung sinasabi ni Mike Enriquez dati na walang kinikilingan, 24 oras hindi tutulog ang balita. Doon pala sila nakapabor doon kay Marcos Jr.
Kasi nga, hindi nga tutulog si Marcos Jr., hindi rin sila tutulog, pero pabor, no? Kita-kita nyo talaga yung pagkabayas ng pagkabalita nila, no? Oo. At ay, tinatawanan lang naman din sila, di ba? Pag nagbalita itong GMA, di ba? Mas maraming tawa. Hindi na naniniwala sa kanila. Siyempre, maraming nanonood dahil tinitingnan nila na kung tama ba yung balita ng GMA, di hindi, tinatawanan sila, ibinabash sila. Yun, ganun lang. Kahit maraming nanonood, puro tawa at ay pagbabatikos din sa kanila ng talagang bias. Lumitaw na naman yung bias, ganyan, hindi naman totoo yan, di ba? Ganun na nangyayari, mga kababayan ko. Eto, sa video na to, diretso nyo to guys, magsasalita si Senator Peter Cayetano. Lupit nito guys, panoorin nyo sa dulo. Yung pagsupalpal sa kanila, yung mga pagbanat ng totoong attorney, wala, laglag, na? Kumakain nga ng alikabok si Luistro Si Dilima, wala na, hindi na bumubula na yung bunganga na ang defense team ni BP Sara mukhang kinakain na sila ng buhay, no. Pero mo mayroon pa lumabas na yung general manager ng Land Bank, di ba? Anong pakialam nyo kung nagwi-withdraw? May check naman yan. At ay para sa Pilipinas naman gagamitin yun. At pinatunayan naman din ng COA na tama naman yung pinagagawa. Ano ba? Wala na ba kayong totoong pasabog? Sumasabog ng bunganga ng yung mga defense team ng kabila, di ba? Nagkakabula-bula na nga yung mga bunganga, nagkakaunda-uhog-uhog na nga yung mga ilong nila. Nagkakasipon-sipon, di ba? Wala na. Hintayin lang natin to. Konting diferensya na lang yan, mga babayan ko. So ganito, panoorin itong full video guys kay Boss Reaction TV PH. Ito yung full video natin. Don't forget to like and subscribe, Boss Reaction TV PH. Siyempre sama nyo si Boy Sardinas, no? And then pakilike po itong video na to. So shout out sa ating mga kumar dyan, mga kababayan ko na mga nakakapanood ngayon. Sana umabot ka sa video na to. Ituloy mo hanggang sa dulo kasi napakalupit ito. So ano pang hinihintay mo, bro? Daldal mo. Let's go. Hindi po nakaligtas kina Senator Rodante Marcoleta ang hindi pagbanggit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pangalan ni dating House Speaker Martin Romualdez na sinasabing malapit ng makasuhan kaugnay ng maanumalyang flood control projects. Git ni Senator Marcoleta, maraming former speaker, habang nagtataka naman si dating Congressman Mike Defensor kung bakit pawang maliliit na isda lamang kasama nila sa piitan at wala ang mga tauhan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at iba pa. Detalye sa ulat ni TJ Mendoza. Pinuna ni Senator Rodante Marcoleta ang pahayag ng Pangulo sa kanyang State of the Nation Address o SONA kahapon. Yan ay nang mabanggit ng Pangulo na malapit ng mapakasuhan ang dating speaker. Sabi ni Marcoleta, marami naman daw dating speaker. Bakit hindi raw pinangalanan ng Pangulo? Dapat ba yung malapit ng sampahan, hindi man lang binanggit ang pangalan kung sino yung former speaker? Maraming former speakers. So, yun ba ang inaasahan ninyo na sasabihin lang? Dahil ito ang pinakamalaking skandalo, ang flood control ayon kay Marcoleta. Dapat raw higit sa pahayag ng Pangulo ang inaasahan ng taong bayan. Maging si dating Congressman Mike Defensor may reaksyon sa SONA ni PBBM. Inaasahan ng taong bayan dun sa SONA, higit sa lahat yung korupsyon, ano yung pananagutan. Kasi yung lahat ng krisis, paghirap, lahat ng mga ginagawa natin, bunga ng korupsyon na nakita natin. Ang mga nakakulong, si Senator Bong Revilla, si Senator Jinggoy kasi hindi sumama sa mayorya, tapos si Senator Dante Marcoleta dahil nga doon sa patuloy niyang pagtulak na ilabas yung katotohanan tungkol sa flood control scandal. Ngayon, yun lang ang mga nakakulong. Yung mga nakakulong pang iba, nakasama namin, puro mga maliliit na kawani. Patama ni Defensor, bakit daw ang kasama nila sa piitan ay ang mga maliliit na isda? Bakit daw wala mga tauhan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na ngayon raw ay ginawa pang ang mga testigo? Hinahanap ng tao, nasan si Manny Bonoan, nasan si Pangandaman, nasan si Bersamin, Lucas Bersamin, Adrian Bersamin, Reggie Pulaybar. Walang nakukulong, tapos si Martin Romualdez, investigasyon pa rin, mag-iisang. Dagdag naman ni Marcoleta, dapat raw tanungin ng ombudsman kung may counter affidavit na ba si dating House Speaker Martin Romualdez. Wala pang tugon ang kampo ni dating speaker pero sa pahayag sinabi ng Office of the Ombudsman na may order na raw mula sa kanila na pinasasagot si Romualdez at iba pa sa pamamagitan ng kanilang kontrasalaysay. Merong 15 araw si Romualdez at mga correspondent nito para sagutin ang mga paratang sa kanila bago ihain sa Sandigan Bayan ang kaso.
Di ba mahalaga sa inyo na malaman nyo kung meron nga? Kasi kung wala pa siyang counter affidavit hanggang ngayon, Abril pa yun eh. Sa mga tweet, paso na yun. Wala pang pahayag ang ombudsman sa tanong na kung nakapagpasa na ba ng counter affidavit ang dating speaker. Samantala, sinabi naman ni Senator Rodante Marcoleta na nagpasa na siya ng manifestation sa Senado para payagan siya at si Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment proceedings laban kay VP Sara Duterte. Wala pang pahayag ang Senado ukol dito. TJ Mendoza para sa mata ng Agila. Oo nga, yan ang mga kareaksyon itong si Bongbong Marcos, niloloko talaga yung sarili niya. Akala niya maloloko niya yung mga tao, sarili mo lang niloloko mo. Wala naman naniniwala sa mga pinagsasabi mo eh. Alam niyo ba, yung ICC, nasa ICU na. Intensive care unit? Oo, naghihingalo. Kaya CPR na. Bakit CPR? Dalawa. Court potentially restricted, can't prosecute Rodrigo. Ay, ang wiki mo dun, Sen, ha? Pero seriously, ICC is in serious trouble. Pinapalusaw na sila ng USA. Buti nga, ICU lang, hindi DOA. Dead on arrival? Anong dead on arrival? Denial of authority. Pero, Sen, huwag tayong magpakampante. At bakit? Kasi kahit mawala ang ICC, meron pa ring IPC. IPC? Ano yun? International Pink Coalition. May ganun ba? Opo, tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact and Claim. Uy! Impact ang clear. Impact ang clear Castro. ICC daw, Impact ang clear Castro. Nako, Senador Rodante Marcoleta, ito po mga kareaksyon. Miss ko na po, Senador Rodante Marcoleta. Finally, maririnig po natin siya magsalita kahit papano lang, kahit papano. Sagot, dun sa kwarto niya, napakainit. And, ay, dito? Dito. Hindi, sitwasyon naman niya sa kwarto niya. Mainit yung kwarto niya. And kung nga nagulat, na si Manny Bunuan, nandun pa rin sa ospital, 2 buwan, siya 1 linggo lang. And siyempre, senador naman si Senator Marcoleta, parang masyadong deprived ang taong bayan dun sa boses niya, lalo dun sa impeachment process. Hindi ako nalulungkot na kalagayan namin ay ganito. Kung makikita niyo yung suit namin, nakalagay PDL, yun na ninyo ibig sabihin nun. People deprived of liberty. Persons deprived of Persons sa deprived of liberty. Siyempre malungkot, di ba? Hindi naman normal yung nangyari sa amin. Ako bilang isang senador na maraming gagampanan na tungkulin. Ang dami kong gustong ibulgar. Alam niyo naman na ayokong iwanan yung flood control scandal. At meron pang impeachment trial na nagaganap. So hindi niyo maiaalis sa akin na maisip ko talaga na itong nangyari sa akin lalo na was politically motivated. Ang katwiran ay 2 bagay para hindi ko na gampanan ang tungkulin ko para malaman ng taong bayan kung sino ba talaga ang utak ng pinakamalaking nakawan na naganap sa ating bansa. At hindi na rin ako makakasali sa isang napakahalagang proseso na nagaganap ngayon sa Senado. So nakakalungkot talaga. Nalulungkot ako sapagkat hindi lang ako nakakulong. Ang nakakulong dito ang taong bayan. Ano nakakulong dito? Yung kanilang hinahanap ng katotohanan hanggang ngayon ay hindi naibibigay sa kanila. Hanggang ngayon nakakubli ang lahat ng mga taong may kagagawa nito. Pero katwid, ang tao parang nakakulong din. Parang kami ngayon na nagsisimbolize yung kondisyon ng mga taong nakakulong ngayon. Malaya dapat silang nakakilos, makakaalam ano ang katotohanan sa likod ng pinakamalaking pantarambong sa kasaysayan ng ating republika. Yun ang simbolo, yun ang sinisimbolo kung bakit kami nakaibig, nakapihig. Grabe po mga kareaksyon. Anong gagawin natin? Gaganyan na lang. Panonood na lang natin na siya na. Pero malapit na ang big one. Huwag po kayo mag-alala mga kareaksyon. Malapit na tayo. Malapit na. Ang ICC po mga kareaksyon ay nasa ICU na mga kareaksyon. Oh, malapit-lapit na po ang ICC.
Dahil mga reaksyon, sabi nga ni Senador Amy Marcos, ang ICC ay nasa ICU na. Opo, mga ka-reaction. Ito, panoorin po natin. Alright, reaction. TV Page, nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon, mga ka-reaction. Ako po, ito po dito mapaghahalata na itong si Senate President Gatchalian badap. Sir, badap ka ba, sir? Badap? Bading ka ba, sir? Bading? Hindi? Oo, hindi raw Ito pakinggan po natin, mga ka-reaction. We recognize the gentleman from Taguig City, our good minority leader, Senator Alan Cayetano. Dear colleagues, and before we start, may I congratulate also the Senate President for his speech yesterday. Akma talaga sa panahon. Thank you for reminding us to settle down. May we also remind you to settle down since you're still single. Grabe po, Mahirap yata yun, minority leader. Lantaran na. Mahirap na masaya. Lantaran na. Thank you, Mr. President. May I start by reading a verse from a prophet who is respected by Muslims, Christians, and Jews. Jeremiah said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." God talks about plans. Wala pong sino man sa atin ang magsasabi ng plans o plano na walang vision. Vision is contingent on actions. So siguro po sa privilege ng oposisyon at ng minority na magbigay ng kontrasona, napakalaga po na meron tayong isang bagay na pagkakasunduan bilang mga Pilipino, which is a common vision. But in Jeremiah 29:11, when God says He will give us hope and a future, the plans comes from Him. But if we choose our own plans, or if we choose the plans of the devil, the reverse will happen. We will not have hope, we will not have a future, and instead of prosperity, we will have harm. Many times in the 1980s, I asked my dad about politics, about government, governance. Minsan tinatanong ko, bakit marami kang kaibigan sa oposisyon? Bakit marami kang kaibigan sa media? Bakit ganyan ang debate sa batasan pambansa? Ano ang issue ng Marcoses at ng Aquinos, not knowing that two of them will be my colleagues today, not knowing that we will have a President Aquino and President Marcos much later. But there was always a common thread in the answer of my father when I would ask him questions. He would say, para sa inyo to, para sa mga kabataan to, kayo pag-asa, para sa next generation ito. It is in that spirit that when I read the Bible and see the Father's heart, the relationship of a father and a son should be the relationship of leaders of a country, leaders of a province, leaders of a city, leaders of a barangay with his constituents. So payagan niyo ako, Mr. President, na ipagpatuloy itong conversation na to na tawagin nating kontrasona sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang anak sa isang ama at pagsasagot ng isang ama sa kanyang anak. So syempre po ang unang tanong ng bata o ng anak, Tay, Tatay, Dad, ano po ba ang state of the nation? Syempre po sasagutin natin siya, Anak, ang state of the nation ay isang paglalahad ng estado o kalagayan ng ating bansa. Kamusta ang ating komunidad? Kamusta ang ating gobyerno? Ang ating ekonomiya? Maganda ba takbo ng buhay? Hirap ba ang ating mga kababayan? Tay, bakit po kailangan ng State of the Nation? Sagot po ni Tatay, para may starting point tayo na pag-usapan natin nasaan ba tayo ngayon? Saan ba tayo papunta? Paano tayo pupunta doon? Ano ang vision, goals, plans, at mga programa? Ano ang pananalapi na kailangan natin para ma-achieve
yung vision na yon na gusto natin puntahan. Kaya kasunod parati ng SONA ang pag-deliver ng Executive Department ng national budget or yung kanilang proposal sa both houses of Congress. Anak, nasa demokrasya tayo. Kaya hindi pwedeng diktahan lang tayo. Kailangan natin ng national discussion. Pag-uusap para magkaisa tungo sa isang vision or pinagkaisahan vision para sa ating bansa at ating kababayan. Watak-watak na nga tayo. Lalo pang nagkakawatak-watak kapag ka may mga suliranin o crisis. Ano kaya ang pwedeng magpakaisa sa atin? Or ano po kaya ang pwedeng magbigkis-bigkis sa atin? Una po, ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa ho, pagmamahal sa isa't isa. Pero ngayon po, pag binabash natin yung isa't isa, nagagamit na rin ng Diyos, nagagamit din yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa isa. So may I propose that we work together for a common vision. We will disagree how we get there. We will disagree what to prioritize, how much to put where, how much time to spend on each issue. But if we agree on a common vision, then we have something to truly give the next generation. Tay, ano po ba ang vision? Ano po ba ang goals? Ano po ba ang plans? Vision ay siyang nakikita ng isang leader o na isang community. Ito ay isang kaisipan na kung saan niya gustong dalhin ang kanyang pinamumunuan. Kailangan ng pagkakaisa papunta sa isang vision. I'm reminded of the story told by many people, including Dr. Miles Monroe, of the story of Walt Disney. There was this particular ride that was going to be groundbreaking, first of its kind sa Disneyland. He put a bench, he continued to just look at that area, then started drawing, then called his engineers at sinabi niya sa engineers, eto ang gagawin natin bagong ride. Magiging bagong section ito ng Disneyland. He died before it was completed. When it was completed, the MC called the wife and said, before he passed the mic sa asawa, sabi niya, nakakalungkot because hindi makikita ni Mr. Walt Disney yung project niya. So pagkuha po ng mikropono ng asawa, sabi niya sa MC, ikaw ang nagkakamali. Kasi ayan yung upuan, no? Araw-araw nakikita ng asawa ko yung project kasi may vision siya. Tayo, ngayon lang natin nakita yan. So, isn't it time that we provide a better vision, a more comprehensive vision, that we articulate what we really want instead of political slogans, no? Importante yung political slogans, a safe and comfortable life, a better Philippines, para sa may hirap. Importante po yung mga yon. Ngunit napaka-importante po na may shared vision tayo. Tay, ano po naman yung mga plano? Ang plano ang sasagot sa mga tanong na paano natin ma-achieve yung vision? Paano tayo makakapunta sa gusto natin paruunan? Ang plano ay dapat may mga goals. At ang goals ay dapat nababase sa kakayahan at potensyal. Huwag tayo gagawa ng goals na hindi naman kayang i-achieve dahil pambobola lang yon. Pero wag na din nating maliitin ang ating mga sarili. Wag nating sasabihin okay na yung grade na 75 kung kaya natin ng 80. Wag natin sabihin okay na yung 80 kung kaya natin ng 85. Potential is very important. Para malaman natin ang potential, may proseso ng analysis at comparison. Kailangan natin maikumpara sa tamang paraan ang ating bansa na ikumpara sa mga mauunlad na bansa at sa mga bansa na ka-level natin. Tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia, at mga bansa na mas maunlad sa ating katulad ng Japan. Of course, ngayon sasabihin natin Korea,
But once upon a time, baliktad yung storya. Balikan po natin yan. Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita natin in current dollars. Ng 1970, ang Thailand ay 197.1, ang Vietnam dahil gera doon 67, ang Philippines ay 200.9. Ng 1980, ang Thailand ay 708, ang Pilipinas ay 767. Never mind Vietnam, they were still at war, it was 46. 1990, 1,559.1 ang Thailand, 803 na lang ang Pilipinas, dumoble na. Mula sa pantay lang ng 1970, in 20 years, doble na. In the year 2000, tumaas din tayo from 800 to 1,050.8, pero tumaas din ang Thailand ng 2006. 2010, 4,973, tayo 2,162. Hindi ko na isa-isahin yung mga bansa, pero tignan nyo po. Sa ngayon, Thailand, 8,056. Pang 87 sa mundo. Pilipinas, 4,170, pang 119 sa mundo. Vietnam, 5,066, pang 101, pang 111 sa bansa. Pero tignan nyo po, 1970, 67, 1980, 46, 1990, 98. Hanggang 1990, $100 lang ang per capita nila. 2,404. 2010, it was 1,600. Pero ngayon po, nasa 5,000 na. Malaysia, 13,000. Singapore, 98,000. South Korea, 36,000. Japan, 35,000. Tay, ano ba ang estado talaga ng ating bansa? What is the state of our nation? Ang estado, anak, ng ating bansa, ang ating bansa ngayon ay dumadaan sa kahirapan. Mahirap, anak. Mahirap. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. Bongbong, makinig ka dito, Bongbong. Huwag kang patulog-tulog, Bongbong, ha? Patulog-tulog ka, makinig ka dito. Tapos na nga bugas siya to. Oo, huwag kang patulog-tulog sa pasitan. Stop mo na, Pulburon. Stop mo na. Mahirap, ngunit may dahan-dahan na pagbabago. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal, may mga pagbabago, ngunit puno ng pagsusubok. Puno ng pagsusubok at ng peligro. Hirap ang mga namamasadang tricycle at jeep, mga riders. Hirap sa taas ng presyo ng diesel at kuryente. Hirap ang ating mga magsasaka. Mga anak ng magsasaka, ayaw na po nila maging magsasaka o farmers. Hirap po ang mga estudyante, marami rin pong tumitigil sa pag-aaral. Hirap po ang ating mga OFWs kasi tumaas man ang presyo ng dolyar, labis din tumataas ang presyo ng bilihin at ng kuryente sa ating bansa. Tay, malaki din ba ang potensyal ng ating bansa? Malaki ba ang potensyal ng Pilipino at Pilipinas? Nako anak, siguro sa buong mundo, baka Pilipinas ang pinakamaganda potensyal. Bakit po? Mayaman at maganda ang ating bansa. Pag-usapan natin pinakamataas na bundok. Pag-usapan natin ang pinaka-humble na plains. Pag-usapan po natin ang dagat, ang ilog. Pag-usapan natin ang kahit anong mineral, ginto, pilak, nickel. Pag-usapan natin langis, natural oil. Meron po tayo. Pag-usapan naman natin ang Pilipino. Sabi nung iba, natural resources natin ang number one blessing ng Panginoon sa atin. Hindi po. Ang Pilipino ang number one blessing sa Pilipinas. Napaka-adaptable ng Pilipino. Dalin mo sa Middle East, dalin mo sa Ukraine, sa Europe, Southeast Asia, Africa. Tinitingala. Gawin mong nani o yaya, nagiging pangalawang nanay. Gawin mong aid sa dentistry, mas gusto pa siya kaso dun sa kanyang dentist.
Yung mga nurse natin, lalong hinahanap kaso sa mga doktor. Yan ay sa Japan man, yan ay sa London or sa Amerika. Napakalaki ng potensyal ng mga Pilipino at napakagaling natin sumunod sa batas. Basta't tayo'y nasa abroad. Tay, ano po yung peligro? Anak, ang number one na tinuturo parati sa amin ay ang edukasyon ay ang great equalizer. Yung aking ang ama ang sabi sa akin, anak, lahat ng iiwan ko sa inyo, pwedeng mawala, pwedeng mawaldas, pwedeng nakawin, pero ang edukasyon na nakamtam mo, walang pwedeng magnakaw sa iyo yan. Pero bakit ko sinasabing may peligro? Unang-una po, yung sa problema ng pagkabansot or yung pong sinasabing stunting. Sinasabi na hanggang 25% or 1/4 po ng Pilipino ay nasa endangered ng stunting. Naging bisita po ng Pilipinas ang Pangulo ng Singapore at naging privilege po ng Taguig na maging bisita dahil may proyekto po sa ospital ang kanilang isang foundation, ang Temasek, at napakaganda ng mga teknolohiya. Pero nagulat po kami sa speech ng Pangulo ng Singapore. Sabi niya, kasi ito'y isang finance person, magaling sa negosyo, magaling sa finance. Sabi niya, sa lahat ng nakita niya sa gobyerno, ang pinakamalaking return sa tao ng isang bansa ay yung first 1,000 days. Yung simula sa mabuntis hanggang 1,000 days nung bata, sapagkat pag siya'y nabansot at apektado ang kanyang mental and physical growth, apektado din po ang kanyang emotional growth, apektado ang kanyang health. So kahit anong scholarship, kahit anong gold card ng PhilHealth na ibigay mo sa bata na nabansot na, ay hindi mo na maibabalik. Hindi mo na, yung stunting ay pwedeng maging irreversible. So yun po ang number one. Kailangan nating pagtulong-tulungan yung peligro sa ating bansa yan. Can you imagine 1 out of 4 Filipinos who could be the best pilot, the best accountant, the best lawyer, who could be someone who discovers the cure for cancer, who could be the next Hollywood star, who could be the next tennis star after Alex, the next Carlos Yulo. Hindi niya makakamtan ang kanyang pangarap at kanyang potensyal. Bakit po? Dahil hindi kaya ng magulang niya, pero ang gobyerno bilang pangalawang magulang ay may ibang priorities. Siguro naman, Mr. President, dear colleagues, we will all agree. Stunting has to be a priority. We keep doing the same thing and expecting different results. Mali po yun. Mga suliranin sa ating education system. I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara, our colleague Bam Aquino, every single person here, Ate Pia, Tess Daman, Joel Villanueva, lahat po, siguro isa-isahin ko lahat ng senador dito, of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM, yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So ang sinasabi natin sa buong mundo, K-12 kami. So akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So una ang forma, kaso sa substance. Sinasabi ko po to dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung punong-puno ang classroom at half day, at 7.5 years lang sila, para tayong K-8, kulang pa, bitin pa ng 0.5. Total outstanding debt out of now is 12.79 trillion at the end of 2022.
The debt increased by 45% to 18.55 trillion as of the end of 2026. Bakit po ito peligro? Yes, numbers lang po yung utang at depende din po ang utang sa ratio niya sa GDP. Pero ang problema po, dahil sunod-sunod ang problema at mga problema, whether it's man-made or outside our control, since the pandemic in 2020 till now, nasa lugar na tayo kung saan hindi tayo basta't makautang. So yung ibang bansa, nung dumating yung Israeli, Iranian, US conflict, nakautang, nakagawa ng mga programa. Tayo, dahil nga sa laki ng utang, yung fiscal space kung pag-usapan, ay problematic na. Hirap din po ang ating mga magsasaka. Kanina lang po, yun po ang pinag-uusapan dito. Senator Pangilinan, Senator Loren, Senator Amy na may puso talaga sa agriculture. Kaya kung sino man ang magsasabi sa atin na okay naman ang takbo ng ating agriculture, let's agree to disagree. Kasi I think in the last 40 years, I'm not blaming only this administration, we haven't figured out how to really modernize, how to bring back the enthusiasm in agriculture, how to make it really a good business that people will go into farming. Actually, maraming mayaman na pumapasok sa farming. Pero yung mahirap na farmers, umaayaw sa farming. So isang problema talaga yung kapital. The share of agriculture, forestry, and fishing sector to the GDP steadily declined to its lowest point of only 7.9% in 2025. Agriculture's share in the total workforce has steadily declined 26.99% in 2016. 8 years lang po. In 2024, it was only 20.61% as the economy shifts towards services and industry. Maganda naman po ang services at saka industry. Pero nakita natin yung problema ng supply chain. Nakita po natin yan nung pandemic. Kailangan ng isang bansa na singyaman natin both sa lupa at sa forest, sa bundok at saka sa dagat. Kailangan we learn to be self-sustaining and produce our own food. Agricultural workers are also receiving the lowest wages among economic sector. Poverty incidence remains high among agricultural workers and farmers, 27%, and fisher folk, 27.4%, based on PSA data of 2023. We really disagree with many things. So, ang napabayaan yung agree. Mr. Senate President, do you agree? Mas mahirap ang maghanap ng trabaho, pero nahihirapan na po ngayon ang ating mga trabahador. Lahat po ng may trabaho, especially kung daily wage earners, hirap po talaga. Kasi we have a minimum wage, we do not have a living wage that the Constitution envisioned. The Constitution envisioned a living wage. What is a living wage? Sapat sa tirahan, whether yan ay rerentahan o hulugan, sapat sa pagkain sa buong pamilya, 3 beses man lang sa isang araw at ang Pilipino ay mahilig magmerienda, sapat sa anak na gustong mag-aral, sapat sa panggastos sa medical. So, a simple life, but a living wage. Malayo po tayo sa living wage. Sa Amerika po, maraming silang sinasabing mahirap. Pero doon po, maging driver, maging waiter, maging security guard, nakakabili po ng bahay, nakakapag-aral, nakakabili po ng kotse. Ang taxi driver po sa Singapore, tanungin mo, saan nagbabakasyon? Bihira niya sasabihin ang minsan Thailand, minsan Japan, pero karaniwan sasabihin sa inyo, London, Germany. Ang ating pong mga taxi driver hindi makapagbakasyon kasi isang kahig, isang tuka. Pero kung nahihirapan po yung mga may trabaho, nahihirapan po ang mga walang trabaho. Yung naghahanap pero walang mahanap na trabaho.
Simula po, at least po yung mga kasing edad ko, kasama po ang Senate President, kasama po Senator JV, Senator Migs, Senator Cheese, si Senator Padilla ata, sing edad ko rin. Namulat na po kami na may OFWs. And may lugar po na mabibilib ka. For example po, ibang-iba ang akalain ko sa Saudi. Pero pagdating ko doon po, kahit draftman kahit hindi po siya architect or engineer, bossing-bossing doon. Talagang sanay sa mga lugar, etc. No? May mga peligro din, pero lalo po kung ikaw isang professional, ikaw isang architect, for example, doon, na pagtatapos yung anak at magka-ambisyon man sila na yung anak nila ay magtrabaho din doon, it is from strength to strength or from one level of socio-economic status to a higher level. Hindi katulad po, for example, ng iba nating mga nani sa Hong Kong na ang kinikita ay katumbas po ng 18 to 25,000 pesos. Kung 5 yung anak, it barely pays the bill. So malamang po yung asawa OFW din. So malamang po yung anak kay tita or kay tito or kay lolo o kay lola tumitira at lumalaki. At ang problema, dahil nga sa poverty, hindi rin po nakakatapos yung iba. Second generation sila na OFWs, pero hindi tumaas ang antas ng trabahong at ng kita na inaasam-asam nila. So ang tanong ko, Mr. President, going back to vision, can we not have a vision, whether it's 5 years, 10 years, 20 years, where a Philippine president can say, at this year, there will not be any more, let's say it's 2026. Wala bang pwedeng magsabing in 2041 or in 2050? Yung totoo hindi bola. O in 10 years, wala nang Pilipino na OFW na napilitan lang mag-OFW dahil walang trabahong maganda sa Pilipinas. So you will always have expats, you will always have OFWs who want to work somewhere. So if artists love Europe, let them go to Europe. If you want to specialize in a certain branch of medicine and want to study in the US or London, you're free. But yung sasabihin mong, hindi, chef ako. So may nakausap kami sa Singapore. I think ang sweldo doon is between 70 to 110,000. Semi-fast food pa yon. Sabi niya, sir, kalahati lang. Kung 110 ang sweldo ko dito, kitain ko lang 55,000 sa Manila. Okay na ako. Pero kung hindi ka rin naman chef ng first class na restaurant o hotel, hindi ka naman kikita ng 55,000 dito. So napipilitan siya mag-abroad. At pag tinanong mo bakit, hindi para sa sarili niya. Hindi para magka-iPhone siya. Hindi para magka-kotse siya. Kung hindi para makapag-aral yung kanyang mga anak. Para may bahay ang kanyang mga anak. Negosyante, Mr. President. Usually, negosyante ang nagbibigay ng kulay, nagbibigay ng sigla, at pumapalakpak pag may sona. Pero yung sunod-sunod na problema, some we under our control, some hindi. What is not under our control? 2022, patapos yung pandemic, nangyari yung conflict ng Russia at Ukraine, may mga inflation na nangyari. Flood control, in a sense, it's under our control because it could have been stopped, pwedeng hindi, or how are we handling it? Iran, US, and Israel, it's not in our control, but how we reacted is up to us. Nauna pa yung Senate Yung sa ating protect at ang ating Senate President nagpatakbo nun, yung uplift, sumunod na lang yon. So we could have reacted faster and better. Having said that, nandyan na yan, how do we prepare ourselves to not only be active, proactive, but to really achieve what we can achieve through our potential. Hindi yung pwede na. So tay, tanong nung anak, sinong may kasalanan? Well anak, madaling magturo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat,
Salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka nang walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw ay mahal. Kahit papagod na ang iyong katawan. Tatay, salamat sa iyong paglaban. Ngayon, kami naman hanggang sa dulo. Di ka namin iiwan. Ang kwento mo'y dala ng bayan. Tahimik ka na sa mga batikos. Wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot.
puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.